Sir, pansin ko lang etong mga talong mo, ang lalaki. Pero nung sa talong, in 1 month, kumita ko dyan ng 120,000. Wow. So, yung nakita ko, yung maisisave ko pala, yung pagpapaguran ko sa loob ng 1 taon, pwede kong kitain ng 1 buwan sa pagtatanim. Ba't ba ako magtatrabaho? Nung nakita ko na potential income sa talong at biniyayaan ako ng magandang harvest, nag-decide ako na iwanan ang trabaho, mag full time ako. Trabaho ko kasi dati, macho dancer gusto mo sample. Joke lang. Po security guard sa gabi, farmer naman sa araw. Siyempre, pag marami kang tanim, maraming aanihin. Yes, mas Pag maraming aanihin, malaki ang kikitain. Malaki kikitain. Wag mo siyang tipirin sa pataba, wag mo siyang tipirin sa mga lalo sa foliar, sa abono. Kusa siyang tataas Hanggang kailan ang lifespan ng isang talong? Ang talong kayang magbigay ng bunga ng 1 taon. Pero pag nagtanim ka na ang mindset mo business, negosyo to, kikita ko dito. Talagang Kikita ka. kikita ka. What's up, Kabidyo? Art Sinubago here and welcome to another episode of Video Stories. What's up mga kabidyo? Kamusta po kayo? For today's video, nandito tayo ngayon sa Barangay Santa Catalina, sa bayan po ng San Luis, sa lalawigan po ng Pampanga na kung saan ating bibisitahin ang taniman ng talong. Ating aalamin ang paraan at diskarte sa pagtatanim ng talong. At the same time, kikilalanin po natin ang matagumpay at magaling na magtanim ng talong dito sa Pampanga. Hello sir! Hello sir. Good afternoon. Ay, good afternoon sir. Sir, bago ang lahat, magpakilala po muna tayo. Ako po si Archie Uwano, dito nakatira sa Santa Catalina, sa San Luis, Pampanga. Ayun. Sir, bago tayo pumasyal sa iyong taniman, napakaganda ng mga talong na nakikita ko sa mga pinopost mo sa Facebook. Alamin muna natin, sir, ilang taon na po ba kayo, sir? At ilang taon na kayong nagtatanim ng talong? Sa ngayon, ako ay 43 years old na. Batang-bata pa, sir. So, sa pagtatanim kasi ng talong, almost siguro sa mga 5 years na ako dyan nagtatanim. Pero hindi naman laging tanim ang talong ang tinatanim. So, may mga ibang cropping dito yung tinatanim. Pero talagang itong talong, na-challenge ako paano ito pagandahin, paano perfectin. Dahil ilang tanim na ako ng talong na masasabi ko na may failure. Minsan nga dumating sa punto na parang gusto mo nang sumuko ba? Parang ayaw mo na. Kasi nga, mas marami yung tinatapon kaysa inaani mo. So, yun yung nag-trigger. Sabi ko sa sarili ko, bakit may nakita ako sa ibang mga farmer, sa Facebook, na ang gaganda ng ani, kumita sila sa talong. Bakit ako hindi? Ano ba talagang problema? Ano ba talagang kulang? So, yun yun ako nagsimula na lahat sa bakit. So, yan, nagsimula part-time, hanggang sa, nung nakita ko na potential income sa talong at biniyayaan ako ng magandang harvest, nag-decide ako na iwanan ang trabaho, mag full time. Ano ba dati trabaho mo, sir? Trabaho ko kasi dati, macho dancer gusto mo sample? Joke lang. Macho dancer. Gusto natin yun Sample nga. So nagtrabaho ako na security guard. So security guard ako sa umaga, farmer sa hapon, tapos security guard sa gabi, farmer naman sa araw. Tapos tumigil ako, nag-inspector naman ako sa bus. So, yun, habang nagtatrabaho sa araw o sa gabi, hindi ko makalimutan at di ko iniiwanan yung pagtatanim. So, sinasabay ko lang. Nung sumisikip na yung oras ko, lalo na lumalawak yung tinataniman ko ngayon, nagpasya ako na decide ako na mag full time na. So, yun, nag full time. Ito na yung mga tanim ko, napadami na ng padami. Dati sir, security guard, SG, magiting na SG. Tsaka inspector ka mo. Kumpara noong nagtatrabaho ka sir, tsaka ngayon sir, kumusta naman ang kita at ani? Malaki yung pinagkakaiba, dahil nung ako ay namamasukan, Pampanga rate na magkano lang, nasa mga 500 plus. So ibig sabihin, pag pumasok ako ng 8 oras, alam ko nakikitain ko ay 500 plus sa maghapon. Sa pagtatanim, siyempre maraming challenge diyan. Hindi naman agad-agad kikita ka ng ganon. Maraming yan. Maraming kang ikukos, pagod, lahat, mga puhunan mo diyan, lahat na. Pero alam mo yung na-compare ko, ang laki ng kaibahan. Kasi sa pagtatrabaho, binilang ko lahat, kung papasok ako kung magmamasukan ako,
Yung sahod ko kasi sa isang buwan, kinumpute ko 13,500 a day. 13,000 sa isang buwan yun. Correct. Ngayon, pag kinumpit ko sa loob ng isang taon, ay nasa mga 100 plus lang isang taon ako magtatrabaho. Yes, oo. Pero nung sa talong, in 1 month, kumita ko dyan ng 120,000. Wow. So, yung nakita ko, yung maisisave ko pala, yung pagpapaguran ko sa loob ng isang taon, pwede kong kitain ng isang buwan sa pagtatanim. Ba't ba ako magtatrabaho? So, yun eh. Correct. Kaya nung nasilip ko, 614 puno pa lang ang pinag-uusapan po doon. E paano kung magtanim ako na mas marami? Times 2, doble. Yes, kahit mababa yung presyo niya, kahit makachimpo ka ng mababang presyo, pag marami kang tanim, mas marami kang pwedeng kitain. Grabe, So, ang ginawa ko, nagdagdag ako ng tanim. So, yun. Siyempre, pag marami kang tanim, maraming aanihin. Yes, mas Pag marami. maraming aanihin, malaki ang kikitain. Malaki kikitain. Yun eh. Ang ganda ng kwento ni Sir Archie yun. na. Ito bang kinatitirikan ng mga tanim nyo po dito? Pag-aari po ninyo? Ay, Lupa nyo hindi po. Nagre-rent po ako dito. Actually, Mhm. napakabait ng may-ari nito. Dahil first 1 year, hindi ako nag-rent. Kumbaga, pinangkatulong niya sa akin. Parang, sige, pagpraktisan mo muna yung lupa ko. Ganun. May history kasi kami. May history kami ng konti na nagkaroon kami ng problem. Yung may-ari ng lupa, tinulungan ako. Ang sabi niya kasi, dahil siyempre nawalan kami ng bahay, nawalan ako ng taniman. So nakita niya sa akin, mahilig ako magtanim, walang bahay, baka niya bakante yung bahay. Sabi niya sa akin na, yung bahay ko, tirahan mo, wala ka man isiping bayad, may bakante akong lupa doon, taniman mo rin. Sabi niya 1 taon. So 1 taon, pag after ng 1 taon, nag-usap kami uli, nagre-rent na ako. Nire-renta. Oo, nagre-rent ako ngayon dito, mga tanim at saka yung bahay. Pero para sa akin, napaka-bless ko pa rin dahil sa 5,000, sama na tanim, kasama na bahay. Sobra-sobra pa rin. So parang 5,000 binabayaran mo monthly? Yes, 5,000 ako. Ito bang kinatitirikan ng bahay ninyo, ng mga tanim ninyo, ilang hektarya ba ito? Actually, ito lahat kasi 8,000 square meter. So kulang 1 hektarya siya. Pero yung okay. itong tinaniman ko, nasa mga half hectare pa lang to. Okay, Half pwede hectare. na. Kasi Oo. itong nasa harapan, nasa mga 2,000 square meter. Yung nasa likod naman sa mga 3,000 square meter. Kaya estimated ko nasa mga kalahating hektarya. Ayun, bihira lang makatagpo ng Ayun, ganyang tao. oo. Pasalamatan mo. Oo, ako. Lagi ako nagpasalamat kaya ayaw pabanggit yung pangalan. Hindi, alam na niya yun. Alam na niya yun. Ayan. Sir, dito sa mga nasa likuran natin yung mga tanim mong talong. Opo. Okay, ilang hektarya naman or ilang square meters itong mga talong mo? Itong talong, lang to, walang hektarya ito. Nasa mga 1.3, 1.2 square meter lang yan. Itong area na ito, yung 614 puno lang yan. 640 na puno pero parang nasa 1,600 Oo, opo. square meters. So, madami na pa rin yun, no? Opo. Yun na po ba yung ideal na number of plants ng eggplant na itatanim mo sa ganung kalaking Opo, na yan lupa? kasi 2 row na to, yung ibang ganyan single row lang eh. So masyadong masikip kasi pag nilapit mo pa. Oo, Actually may adjustment ako nakita diyan ngayon na dapat sa susunod kong tanim, luwagan mo pa kasi kung makikita mo ngayon hindi ka na makakadaan. Nagsasara na yung daanan. Grabe. Oo, wala ka na madadaanan diyan, ang hirap. Kaya sa susunod dapat ilulong ko pa siya ng konti. Oo. Sir, sa sa pagtatanim mo ng mga talong, kumusta naman sir ang naibigay na tulong nito sa kabuhayan po ninyo? Napakalaki dahil unang-una, yung misis ko ngayon hindi na rin nagtatrabaho. Ibig sabihin dito na kaming dalawa, hindi katulad before, papasok siya, papasok ako. Minsan wala kaming oras sa mga anak ko eh. Minsan hindi kami maka-attend sa sa school, lagi kaming, kasi may pangapasok. Ngayon, ang nangyari, maghapon kami magkakasama sa bahay. Kasi nga, dito na lang kami nag-ikot-ikot eh. Oo. So, more time with the family? Yes, diba? yun talagang unang mamakuha sa farming, yung oras mo sa pamilya mo, sulit talaga. Kahit saang okasyon, pwede ka magbigay ng oras. Kasi, pwede mo namang i-adjust eh. Kung may gawain kayo dito ngayon, pwede mo ipabukas. Yes. Eh sa trabaho, hindi mo pwede, boss. May lakad kami bukas. Hindi mo na ako papasok. Ay, You're hindi po fired. pwede. Hindi pwede. Papalitan ka na. Hindi pwede yun. Ayun. So, yun yung kaibahan talagang napakalaking kaibahan na, alam mo, pagising sa umaga, pwedeng
mag-abono na ako, ay mamaya na lang hapon, mainit eh. Correct. Eh sa trabaho, pwede bang pagising mo, parang sama panahon, mamaya na lang ako papasok hapon, di mo na pasok sa umaga. Kumbaga, no, time freedom. Yes. Wala kang boss dito. Siguro si Mm. Mrs. lang ang boss. Yes. At saka mas maluwag yung schedule mo ngayon, Totoo no? po, totoo. Tsaka, kumbaga, yung buhay mo ngayon parang malaya eh, no? Opo, Malaya sa sobra. oras. Yes. Kung kailan mo gustong mag-abono, sabi mo Yeah. nga, at magpadilig, eh, talagang nagagawa mo, no? Topo. Sir, pansin ko lang etong mga talong mo, ang lalaki. Ano ba yung klaseng variety ng talong yung inaano mo dito? Pwede nating lapitan? Sige sir, ano? Eto, dyan, oo. Actually sir, yung variety nito ay ito yung Calixto Ip1. Okay. So ito yung Calixto Ip1 siya. Mm-mm. Yan. So actually maraming nagtataka talaga din, maraming nagsasabi sa akin, bakit daw tumaas ng ganito ito? Okay. So actually wala naman ako ginawang magic dito. Basta ang ano dito, inalagaan ko lang talaga. So alagaan mo lang talaga si talong, ibigay mo yung mga nutrients na kailangan niya. Wag mo siyang tipirin sa pataba, wag mo siyang tipirin sa mga lalo sa foliar, sa abono. Kusa siyang tataas eh. Kasi ang nakikita natin ng mga ka-video, usually, pag talong, ganyan lang. Tapos hinaharbisan mo na. Pero dito, parang mas matangkad pa sa amin ni Sir Archie. So actually, nasa 9 feet na to, tataas sa ganun. Grabe, ang tataas. Tapos sir, para sa kalaman ng ating mga ka-video sa mga gustong magtanim ng talong, pagkatanim mo, mga ilang buwan bago siya mamumulaklak o mamumunga. Mula pagtanim kasi ang talong ay 45 days nagsimula na itong magbibigay ng malilit na bunga. Bulaklak, malilit na bunga. Pero ang harvest ka dito talaga, pagdating ng mga 55 days, 56 days, makakapitas ka na diyan yung unang bunga. Okay. Pero konti pa lang 'yon. Okay. Mag-harvest ka nito medyo marami pag ito ay nag-edad na ng mga 70 days to 80 days. Yun marami ng harvest. Tuloy-tuloy na yon. Tuloy-tuloy na 'yon. Tapos hanggang kailan ang lifespan ng isang talong? Ang talong kayang magbigay ng bunga ng isang taon. Year round? Ito 7 months na ito. Talaga? 7 months na ito, sir. So ang talong basta't continuous ang alaga mo diyan, isang taon o higit pa, basta inalagaan mo to, kaya kang bibigyan ng bunga niyan. Galing. Ganon siya. Kapag tama yung pag-aalaga. Yes, pag tama yung alaga. Tama yung patubig, tama yung abono. Tama, patubig talaga, patubig. At saka ang talong, sir, ang pinakasekreto sa talong dito, paano mo makikilala ang sakit na dumapo sa kanya. Okay. Yun talaga ang sa nagtatanim. Alam ko mga farmer, alam nila yun eh. Sa mga bagong gustong magtanim, huwag nating madaliin yung... Marami kasi nagtatanong sa akin, paano yung pag-abono? Ang pag-abono medyo madali lang eh. Okay. Ang kailangan malalaman ng mga bagong magtatanim o yung nagtatanim na ngayon, paano mo ma-diagnose, paano mo makikilala kung anong sakit ang meron ng halaman mo. Yung Okay. tipong pag dumaan ka o pagtingin mo, Alam mo na. ay, may tamang ganito. Kasi para yung spray mo kasi, akma doon sa pangangailangan niya. Parang pagbibigay ng gamot sa tamang sakit. Yun sir, nakuha mo. Parang halimbawa tao, example natin sa tao, pag may Masakit ang ulo. yun, hindi ka pwedeng uminom ng parasatyan doon. Oo. Hindi ka gagaling. Correct. Yo, so ganoon din siya. Tapos pangalawa doon, paano na inyong sakit o peste hindi siya ma-immune? Kasi kung palagi, yun lang yung spray mo, ma-immune siya, kahit anong spray mo dyan, hindi na siya mamamatay. Kasi resistance na yun. Nakasanayan na niya. So, yan yung sabi ko dati, bakit ako failure? Kasi nga noon, Di mo alam. di ko alam yun na yung ano yung grupo ng gamot, anong yung EI ng gamot. Basta bumili ako ng gamot na ganito, okay na. Yung pala, 3 spray ko doon, pag hindi ako nagpalit, patay na. Okay. Sir, sa lahat ng mga information na sinasabi mo ngayon, ano yan? Self-taught lang yan? Kumbaga, natutunan mo lang sa experience mo? Usually sir, experience talaga eh. Kasi yun yung mag-actual talaga sa'yo. Kasi marami akong technician na tinanong. Nakakuha ko ng idea sa kanila, pero konti lang. Ang ginawa ko talaga dito, nung nagtanim ako, sa sarili ko lagi ako walang alam. Pag may dumaan sa Facebook na nagtatanim, nag-iwan ako ng comment, nagtatanong ako. Pag ano yung sinasabi sa akin, kinokopya ko lahat yun, ina-adapt ko. Correct. Nililista ko yan. Hindi naman masama mangopya. Yun. No? Ngayon, ayoko yung ako magaling. Gusto ko ako yung walang alam para tuturuan nila ako. Ngayon, marami nag-suggest, marami nagturo sa akin, hanggang sa yung mga tinuro sa akin na pag-aralan ko, ito pala, nakuha ko siya. Ina-apply mo na. Oo, yun, na-apply ko na. Sir, may tanong ako kasi yun din ang nakikita ko. Kunyari, pag
pag tubo niya, tapos medyo malaki na at malapit nang mamulaklak, tama ba na kailangan mong tanggalan ng dahon sa baba? Kaya anong buwan yun, sir? Natamaan mo yung 120,000? December hanggang January. Ah! Malambot siya. Ganun lang pala. Oo. Kasi pag kumukuha pa tayo ng gunting. Ay, bale, sir, dapat hindi ginagamitan ng gunting ang talong. Pero kung ang mindset mo sa simula pa lang, pangkusina lang kasi ito, makalibre ako. Huwag ka mag-expect na gagandaan mo. Kasi yun na yun eh. Kasi yun lang ang ibibigay niya. Yun lang yun eh.